Sa nakaraan nating kwento ay nagtapos tayo, kung saan dahil sa kahangalan ni Mateo Zhao noong pagbantaan nito si Mofficer na susuntukin niya ito ng 300 beses, kaya't hindi na hinayaan pa ng ating bida itong magpakalat-kalat pa sa mundong ibabaw kaya naman agad niya itong pinaslang ng walang awa. Kaya naman kung hindi mo pa napapanood ang unang kabanata ng ating kwento ay pumunta lang sa description ng ating kwento kung saan dito mo makikita ang unang parte ng kwentong ito. Ngunit bago tayo mag-umpisa, baka naman. At matapos ng ating bida asikasuhin si Mateo Zhao ay agad naman itong naglakad patungo sa isa pang hangal na si Henry upang pagbayarin din ito sa mga binitawan nitong mabigat na salita kanina. Subalit habang unti-unting papalapit ang ating bida kay Henry ay labis-labis itong nakaramdam ng matinding takot. Samantala namang ang matandang kasamahan ni Henry na kanina pa nanunood na si Elder Mohan ay dali-daling nagtungo kay Mr. Chen para ito'y alalayan. Gayunpaman, kahit tinulungan na ni Elder Mohan si Henry ay labis pa ring itong nakaramdam ng matinding takot sa harapan ni Mofficer, kaya naman madiin itong itinanggi ang kanyang bukang bibig mula kanina. At habang ang pinagmamalaking anak ng Chen family ay nagpakumbabang loob sa harapan ng ating bida. Samantala, sa kabilang banda ang dalawang tsismusong lalaki ay nag-usap patungkol sa kung ano ang nangyayari kay Henry, dahil ang lalaking nanghihimasok ay nagawang pabagsakin ang pinagmamalaking anak ng Chen family sa pamamagitan lang ng matalim na pagtingin at ilan lamang salita. Bumalik ang eksena kay Henry, at sa mga puntong ito ay pinaupo na lang ni Elder Mohan ang takot na si Henry, kahit makikita namang wala sa pwesto niyang bangkong uupuan, upang isunod naman na asikasuhin ang nilalang na nanghihimasok sa kanilang hotel. Lumingon ang matandang ito kay Mofficer habang nagpapalabas ng matinding maitim na aura, sabay may pangmamaliit nitong sinukat ang kakayahan ng ating bida, kung saan sa una ay binago niya muna ang kanyang pagbibigay ng puntos sa ating bida bilang 3 suntok, at matapos noon ay ginawa naman niya itong 10 punto, gayong aminado din siya sa kanyang sarili na nagkamali siyang magbigay ng marka sa ating bida, lingid sa kanyang kaalaman na ang taong nasa harapan pala niya ay ang hari ng digmaan. Samantala, sa kabilang banda naman ang mga taong nakarinig sa binitawang salita ni Elder Mohan ay paniwalang paniwala naman sa mga sinabi ng matanda na may halong pagkamangha. At bukod pa dyan ay naniniwala rin sila sa matanda na kaya nitong pabagsakin ang ating bida gamit lang ang isang kamay sa kung tuluyang matamaan ang ating bida ng ilang 10 direktang tama, at dagdag pa dyan na pag-usapan rin nila ang pamamaraan ni Elder Mohan sa pagbibigay ng oras, gayong hindi pa uso kay Elder Mohan ang mga oras kaya naman dinaan na lang niya ang pakikipaglaban sa ilang punto ang kakayanin ng ating bida na saluhin. Bumalik ang eksena kay Elder Mohan na labis-labis ang kumpiyansa sa kanyang sarili na kaya niyang pabagsakin ang pinakakinakatakutang nilalang sa buong mundo, kung saan kahit sinong tao ang makakarinig sa kanyang bansag ay labis-labis na manginginig ang kalamnan sa pangingilabot. At habang dahan-dahang papalapit ang matanda sa ating bida ay may pagkamayabang pa nitong binigyan si Mofficer ng pagkakataong makaligtas na may ilang galos lang kung sakaling mapalad ang ating bidang mabuhay sa 10 niyang tangkang pag-atake. Subalit ang ating bida namang batid ang kanyang taglay na lakas ay hindi man lang pinansin kung maging ano man ang mga taong masyadong makakapal ang mukha kagaya na lang ng mga taong nasa paligid, kung saan may isang lapastangang lalaki ang nagbitaw sa kanya ng mabigat na mga salita. Sa una ay tinawag pa niya ang ating bida na tanga, sabay sabing dapat tanggapin na lang ng ating bida ngayon ang alok ni Elder Mohan para iligtas ang sarili niya sa kahihiyan. Subalit sa kabila ng mga pinagsasabi ng mga taong nasa paligid ng ating bida ay hindi man lang niya pinatulan pa ang mga iyon, gayong aksaya lang sila ng oras kaya naman ang matanda na lang ang kanyang inisikaso, kung saan sa una ay kinumpirma muna ng ating bida ang pangalan ng matanda bilang si Elder Mohan, at nang makumpirma na nga ng ating bida kung sino ang matanda ay hindi na siya nagpatumpik-tampik pa, at direkta niya itong tinanong patungkol sa kung ito ba ang salarin na nag-utos sa mga lapastangang lalaking nanggulo sa puntod ng ina ng ating bida, at isa na rito ang paghukay ng mga tauhan nitong ipinadala, at bukod pa dito ay dinuluwingan pa nila ang headstone, kaya naman hinding-hindi ito ng ating bida mapapatawad. At nang marinig ni Elder Mohan ang mabigat na binitawang salita ni Mofficer ay pabahagya itong nagulat sa revelasyong ito. Gayong hindi niya akalaing batid ng ating bida ang nangyari sa God's Mountain Cemetery, kaya naman nagdudumali nitong agad na inutusan ang kanyang kasamahan na tawagan si Frank Do upang alamin ang kaganapang nangyari doon sa God's Mountain Cemetery, na mabilis namang agad na sumunod ang lalaking inutusan ni Elder Mohan. Matapos ni Elder Mohan padalhan ng mensahe si Frank Do ay itinuon naman niya ang kanyang atensyon sa ating bida,
kung saan takang-taka siyang napatanong sa kanyang sarili kung ano ba ang ginawa ng ating bida sa God's Mountain Cemetery. At bukod pa dyan ay napaisip rin siya sa bagay na dala ni Mofficer na isang bagay na nakabalot sa puting tela, subalit ilang sandali lang ay biglang natigilan ang pag-iisip ng matanda. Sa kadahilanang si Mofficer na ang nagpaliwanag kung ano ba ang ginawa niya sa mga tauhan ng matanda, kung saan isiniwalat ng ating bida ang buong katotohanan na ang mga tauhan nito ay kanya nang pinagpapaslang. At nang marinig ni Elder Mohan ang lakas loob na pahayag ni Mofficer ng pagbanyag ng katotohanan ay labis-labis itong nagalit, kung saan sa una ay dinurog-duro niya muna ang ating bida sabay may pananakot pa nitong sinabihan ang ating bida na ang lakas ng loob nitong magsalita, kaya naman direkta niyang harap-harapang tinanong ang pagkakakilanlan ng ating bida kung sino ba ito. Gayunpaman, si Mofficer na walang balak ilabas ang tunay niyang pagkakakilanlan sa mga taong walang karapatang malaman kung ano ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't mariin niyang itinanggi kung sino ba siya gayong wala na itong kwenta pa. Matapos ni Mofficer magbitaw ng mapang-asar na salita ay labis-labis namang epektibo para sa matanda ang pasagot ng ating bida ng pabalang, at dahil rin doon ay hindi na nakapagtimpi pa si Elder Mohan ng kanyang galit kaya naman tuluyan nang ang umusbong sa matanda ang kagustuhang paslangin ang ating bida. Samantala namang si Mofficer sa kabilang banda, ibinalik lang nito ang kay-abangan ng matandang lakas loob na pahayag kahit hindi pa naman nito batid ang magaganap na bakbakan sa kanilang dalawang pagitan, kung sakali mang tuluyan nang ang maganap ang kanilang labanan. Sinabihan ng ating bida si Elder Mohan na napakaswerte nitong makahanap ng katapat na siyang maaaring tumupad sa kahilingan nitong madaliin at bigyang buhay ang laban, gayong kaya niyang tuparin ang kahilingan ng matanda na kung makatama ang matanda sa kanya ay panalo na ito. Subalit nang marinig ni Elder Mohan ang sinabi ni Mofficer ay labis-labis na nagalit ang matanda kaya naman malakas niyang sinigawan ang ating bida sa lakas loob nitong pahayag, at matapos nun ay agad ng dali-daling sumugod si Elder Mohan patungo sa ating bida, kaya naman ang mga taong nasa paligid niya ay masayang nag-cheer at halos hindi na makapag-intay pang malaman ang susunod na kaganapang mangyayari. Bumalik ang eksena sa pagsugod na matanda kay Mofficer, kung saan habang mabilis itong sumusugod ay agad naman niyang sinabayan ang kanyang atake ng isang malakas na atake na nagmistulang isang fireball. Gayunpaman, sa kabilang banda naman kahit mabilis nang sumusugod ang matanda patungo sa ating bida ay kalmado lang naman itong pabahagyang ikinumpas ang kanyang kamay sa eri, na parabang mayroon itong ginagawang kakaibang galaw, kung saan napansin ni Elder Mohan ang kaparehong nangyari na paglutang ng headstone na parabang mayroon ditong taong komo-control bago pa ng ating bida tuluyang paslangin ang nagtatapang-tapangan na si Mateo, kaya naman habang mabilis na pasugad ang headstone sa lokasyon ng matanda ay tanging napadasal na lang siya gayong hindi nito inasahan ang biglaang pangyayari. At dahil ilang segundo na lang ay aabutan na ang matanda ng headstone ay hindi na niya nagawa pang umilag kaya naman buong-buong niyang sinalo ang headstone dahilan sa pagtilapon niya ng malakas palayo sa lokasyon ni Mofficer. Matapos ni Elder Mohan saluhin ang atake ni Mofficer ay labis niyang ininda ang natamo niyang pinsala habang pinipigilan pa ang patuloy niyang malakas na pag-atras, gayunpaman, sa una ay parang wala man lang nangyari dahil si Elder Mohan sa una ay wala gaanong naramdaman na malubhang pinsala. Subalit maya-maya lang ay bigla na lang itong napasuka ng maraming dugo kasabay ang panginginig ng katawan, kaya't dahil sa pangyayari matapos ng matanda makakuha ng ilang pinsala ay gulat na gulat siyang hindi makapaniwala sa taglay na lakas ng ating bida, kaya naman dali-dali nitong tinanong ang pagkakakilanlan ng ating bida habang sa isip-isip naman niya ay nagtataka siya kung saang lupalop na lugar nang galing si Mofficer gayong hindi biro ang lakas nito. At sa katanungan ng matanda ay hindi man lang ito sinagot ni Mofficer bagkus tinanong pa niya ito pabalik kung mayroon ba itong punong halaman na nagngangalang pomegranate, sa kadahilanang hindi interesado ang ating bida sa tanong ng matanda sa kadahilanang ang pakay lang naman niya sa pagpunta sa hotel ay ang dati niyang paboritong punong halaman na nakatimim sa kanilang nakaraang bakuran, kung saan sa nakaraan base sa natatandaan niya mula pagkabata ay mayroon dati silang pomegranates na inaalaga ang punong halaman. Hindi malimut-limutan ni Mofficer ang tamis ng lasa ng prutas na iyon pag pinipikit niya ang kanyang mata. Dagdag pa dyan, mula rin sa ilalim ng punong iyon ay nandun din ang kanyang inang nakaupo habang naglalaba, samantala namang ang kanyang nakababatang kapatid na babae at siya ay naglalaro. Bumalik ang eksena sa realidad kung saan agad ni Frank tinulungan si Elder Mohan nang makita nito na masama ang lagay ng matanda. Gayunpaman kahit nakitang-kita na walang balak si Mofficer ipakilala ang kanyang sarili ay nagpumilit pa rin ang matanda sa kanyang nais malaman, kaya naman tinawag nito ang atensyon ng ating bida,
Sa una ay sinabihan muna nito ang ating bida na kalimutan na nito ang punong halaman na pomegranate, sabay mariin niya inutusan ang ating bida na sagutin nito ang kanyang katanungan. Bagaman sa unang patikim ni Mofficer ng kaunting lakas ay nagawa pa nitong maliitin ang ating bida habang umubo. Sa kadahilanang buong tiwala ang matanda sa taglay-taglay na kapangyarihan ng Chen family na kaya nitong pabagsakin si Mofficer ng walang kahirap-hirap, gayong si Baron Chen na siyang kasalukuyang patriarch ng pamilya Chen ay ang pinakamakapangyarihang tao sa buong lungsod ng Hayden, kaya naman agad niyang inutusan si Mofficer na magpakita ito ng respeto sa kanya na para bang kung hindi siya igagalang ng ating bida ay papaslangin niya ito ng walang awa. Samantala namang ang ating bida ay seryoso namang napaisip patungkol sa hangal na si Baron Chen, kung saan ang lalaking ito ang nagluko sa kanyang ina at sumama sa ibang babae na nagngangalang Nana Shangguan. Bukod pa dito, sa naaalala ni Mofficer sa nakaraan niyang pamumuhay bilang siya ay di hamak na isang paslit na bata lamang ay kahit ni isang tao'y wala man lang may kakayahang tumalo sa Baron. Dagdag pang pagmumuni-muni ng ating bida na muntik na sana siyang maluko nang mapagpanggap ni Baron Chen na totoo ang nararamdaman nito sa kanyang ina. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon nang lumitaw si Nana Shangguan sa buhay ni Baron Chen at nagkaroon sila ng usapan ay bigla na lang lumabas ang tunay nitong damdamin, dahilan upang ito ay magtaksil at hiwalayan ang ina ng ating bida. At sa mga puntong iyon labis na kinamuhian ni Baron Chen ang ina ni Mofficer hanggang sa umabot pa sa puntong pagsisihan niya ang kanyang ginawang pagpapakasal sa ina ng ating bida, dahil hindi siya makapaniwalang ang gaya niyang tinaguri ang pinakamalakas sa buong lungsod ng Haidon na nanggaling pa sa pinakamakapangyarihang pamilya ay madali lamang umibig sa isang hamak lang na babae noong kabinataan pa niya. Kaya naman ang dahil doon ay labis-labis ang nararamdamang panggagalaiti ng ating bida sa ginawang kahibangan ni Baron Chen sa kadahilanang kasabwat si Baron Chen na dahilan kung bakit tumalon ang ina ng ating bida sa tuktok ng malaking gusali na naging resulta sa agaran nitong pagkasawi, kaya naman labis na tumindi ang kagustuhan ng ating bida na ito'y pagbayarin sa ginawa nitong kahibangan bukod pa sa simulan nitong pag-abandona sa kanilang lahat. Samantala namang habang abala pa si Mofficer sa dati niyang alaala ay hindi nagpaawat ang hibang na matanda sa kahibangan nitong kakapalan ng muka, kung saan sa panimula ay pinagduduro muna nito ang ating bida sabay mariin niyang inutusan si Mofficer na lumuhod sa unahan ng pinto at kumahol ng ilang libong paulit-ulit, at dagdag pa dyan, sa loob-looban ng hibang na matanda ay matapos ng ating bida malaman ang koneksyon nilang dalawa ni Baron Chen ay panigurado siya na katatakutan siya ng ating bida kaya naman inakala niya na ito ang naging dahilan kung bakit hindi na ang ating bida nakakapagsalita. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lang ni Mofficer itinaas ang kanyang kamay upang turuan ng leksyon ang matanda. Sa kadahilanang tinatanong niya ito ng simple lang na tanong kung mayroon ba silang halamang ng nagngangalang pomegranate subalit kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi ng matanda na mga walang kwentang bagay, kaya naman agad itong pinalipad ng ating bida gamit lang ang isang sampal dahilan sa kanyang pagtilapon ng malakas patungo sa pader, at nang tuluyan na ngang sumalpok si Elder Mohan ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog at pagkasira ng pader, dahilan sa labis na pagkabahala ng mga taong nakasaksi lalong-lalo na ang mga tauhan ni Elder Mohan at gayon din si Vivian. At makalipas lamang ang ilang sandali ng matauhan na ang babae ay labis-labis niyang ikinagulat ang pangyayari, dahil hindi siya makapaniwalang madali lang ng ating bida pinabagsak si Elder Mohan ng ganun-ganun na lamang, subalit gayon paman sa kabilang banda hindi na ni Mofficer inintindi pa ang basurang matandang pinagmamalaki ng Chen family. Kaya naman nagtungo na siya kay Henry kung saan tinanong niya ito patungkol sa hinahanap niyang mahalagang bagay, at nang makita naman siya ni Henry ay labis-labis itong natakot sa maaaring maganap gayong sa kanya na nakatuon ang atensyon ng ating bida, kaya naman labis na nanginig ang katawan ng lalaki kasabay noon ay mabilis naman niyang sinagot ang tanong ni Mofficer habang paputol-putol pa ang kanyang pananalita na hindi niya lubusang batid kung mayroon ba dito sa hotel na hinahanap ng ating bida. Gayunpaman ay kaya niyang magpadala ng hinihiling ng ating bida ng ilang sandali lang kung nanaisin man niya. At matapos ni Mofficer makuha ang ninanais niyang kasagutan ay agad niyang inutusan si Henry na ibigay nito sa kanya ang kanyang hinahanap na punong halaman, subalit pinaalalahanan niya rin itong ang hinihingi niya ay ang pomegranate na para bang kung magkakamali ang lalaki sa pagbigay ay paniguradong dito na magwawakas ang buhay nito. Lumipat ang eksena kung saan habang nagkakagulo na sa ibaba ng hotel, sa bandang itaas naman sa ikalimang palapag ay mayroong nagaganap na pagpupulong kung saan sila ay nag-uusap-usap patungkol sa gaganaping engagement party kabilang na dito ang dalawang naglalakasang mga makapangyarihang pamilya sa Haidon.
At mula dito ay isang lalaki ang tumayo at tinawag niya ang katabi niyang lalaki bilang Mr. Wen, kung saan sa una ay pinuri niya muna si Mr. Wen gayong ang pakikipag-ugnayan ng kanilang mga anak ay isang malaking balita sa buong Haidon. At dagdag pa dyan ay pinuri niya rin ang anak ni Mr. Wen na ang anak nitong si Tinsley at ang kanyang anak na si Henry ay bagay sa isa't isa na parabang ito'y pinagkaloob sa kanila ng kalangitan. At matapos magbigay ng pahayag ang lalaki ay sumunod naman dito ang kanyang asawa na nagbigay din ng sarili niyang saloobin, kung saan ito ay nagngangalang Sofia Shangguan bilang ang babaeng kapatid ni Nana Shangguan. At sa pauna niyang pananalita ay humingi muna ito ng pasensya kay Mr. Wen gayong ang kanyang kapatid at ang kanyang bayaw na si Baron Chen ay hindi nakadalaw sa pagpupulong, sa kadahilanang mayroon pa silang inaasikasong trabaho sa ibang bansa na hindi nila batid kung kailan sila makakabalik kaya naman hindi sila nakadalo. At bilang pambawi ay ipinangako niya na siya ang magiging pundasyong ng mga gagamitin sa engagement party nila ngayon, kaya naman pinanatag niya ang kaisipan ni Mr. Wen sa magiging kagastusan at kaayusan, at nang marinig ni Mr. Wen ang sinabi ni Sofia Shangguan ay lubos siyang hindi makapaniwala sa kanyang narinig at tinawag pa niya ang katungkulan ni Sofia Shangguan bilang isang presidente. Gayunpaman ay agad naman niyang tinanggap ang alok ni Sofia Shangguan gayong bawat lalaki at babae sa Haidon ay usap-usapan ang tagumpay nitong nagawa, kaya naman lubos niyang ikinagagalak na ito ang maging host sa gaganaping engagement party ng kanilang mga anak. At maya-maya lamang makalipas lang ang ilang sandali ay kinausap ni Quincy Wen ang kanyang anak at inutusan niya ito na sa pagbaba niya ay siguraduhin itong maglaan siya ng oras kay Henry. Bagamat sa isip-isip niya ayaw niyang pilitin ang kanyang anak na makipag-isang dibdib kay Henry dahil batid niyang hindi ng anak niya gusto ang lalaki sa kadahilanang wala na siyang alam pang ibang paraan. Gayong sa kasalukuyan ay humaharap sila sa matinding hamon na mahirap lampasan kaya naman sa puntong ito ay lubos nila talagang kailangan ng makakapitan upang sila ay matulungan na kaharapin ang mga malalakas na pamilya sa loob ng lungsod ng Haidon. Gayong batid niya na tanging ang Baron Chen lamang ang may kakayahang panghawakan ang mga malalakas na kalaban. Kaya naman bilang pambawi niya ay tatanawin na lang niya ang pagkakataong ito bilang utang na loob. Subalit gayunpaman, ang babaeng si Tinsley Wen na isang anak ni Quincy Wen ay wala nang nagawa pa kundi tanggapin ang kanyang kapalarang nakalaan, kaya naman tumugon na lang siya sa kanyang ama na naiintindihan niya ito. Subalit sa isip-isip naman niya ay lubos siyang nanghihinayang dahil sa hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mamili ng taong iibigin, bukod pa dyan ay naisip rin ni Tinsley ang taong sumagip sa kanyang buhay. Kung saan kundi dahil sa lalaking nagligtas sa kanya ay paniguradong wala siya sa kinakatayuan niya ngayon. Dagdag pa niyang pag-iisip na sa bilis ng paglipas ng sandali ay hindi na niya maisip kung muli pa ang kanilang landas magtatagpo, kaya naman sa sandaling ito ay nagpasalamat na lang siya sa misteryosong lalaki na pagsagip sa kanyang buhay mula sa panganib na nakaabang sa kanyang landas. At maya-maya pa habang nagaganap ang mainit na kamustahan ay bigla na lang may isang lalaki ang pumasok ng biglaan mula sa pinto na mayroong dalang masamang balita, kung saan pagdating pa lang niya sa bungad ng pinto ay hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at agad nitong inulat kay President Shangguan na mayroong lalaking nanggugulo sa ibaba ng palapag, kung saan ang lalaki na ito ay pinaslang si Mateo Zhao at sinugitan pa si Elder Mohan. Dagdag pa niyang masamang balita na sa mga oras na ito ay pinagbantaan pa ng ating bida ang buhay ni Mr. Henry Chen kung sakalimang hindi ito sumunod ng matiwasay, at nang malaman ng presidente ang masamang kalagayan ng kanyang anak ay labis itong nagalit sa kapangahasan ng lalaking nanghihimasok, kaya naman malakas niyang hinumpas ng kamay ang lamesa sabay agad niyang pag-alit na tinanong ang kanyang tagasunod kung sino ang pangahas na lalaking ito. Gayong hinding-hindi niya ito mapapatawad kaya naman pinagbantaan niya ang ating bida na ito'y kanyang pagbabayarin. Gayunpaman bago pa mas lalong lumala ang umiinit na dugo ni President Shangguan ay agad naman itong tinawag ni Patriarch Wen, sa kadahilanang siya na ang aasikaso sa lalaki kaya naman nakiusap siyang pagkatiwalaan nito ang kanyang gagawin sa pamamagitan lang ng ilang letra, kung saan nakatitiyak siyang sa puntong makita na ng lalaki ang kanyang ipapadalang ilang salita ay agad itong kikilabutan na siyang dahilan sa matiwasay nitong paglisan. At matapos niyang pakalmahiin ang presidente ay agad naman niyang isinunod ang kanyang plano kung saan sa una ay binuksan niya muna ang isang mamahaling papel na siyang kanyang pangunahing gagamitin, at matapos niyang mailatag ang papel ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na siyang nagsagawa ng pagsusulat ng ilang salita na kanyang labis na pinagmamalaki, kung saan sa ibaba naman nito ay inilagay niya ang kanyang buong pangalan. Ilang sandali pa ay tuluyan ang natapos si Patriarch Wen sa kanyang pagsusulat ng salita, kaya naman ay agad na rin niya itong inabot sa bantay upang ibigay sa ating bida.
Bukod pa dyan ay habang papalapit si Patriarch Wen sa bantay ay labis-labis ang sayang nararamdaman ng lalaki sa kadahilanang si Baron Chen ay bihasa pagdating sa larangan ng martial arts, samantala namang si Mr. Wen ay isang maestro ng written words kaya naman ganun-ganun na lang ang kanyang pagkakampante. At sa sandaling tuluyan na niyang maiabot ang sulat sa ating bida ay nakatitiyak niyang lubos itong matatakot na siya namang dahilan sa pagtatakbo nito paalis ng lugar. Kaya naman sinabihan niya si Mr. Wen na pahintulutan siya nitong siya na ang gagawa ng ganitong parangal. Maya-maya pa nang maibigay na ni Mr. Wen ang kanyang nilikhang salita ay hindi na rin nagtagal ang bantay at masayang-masaya itong lumakad paalis para maiabot na rin niya ang dala niyang mensahe. Nasabi pa niya habang lumalakad papaalis na lubos talaga ni Mr. Wen itong itinuturing bilang isang larawan ng Titanic sa sining ng calligraphy. Maya-maya lang matapos makaalis ng bantay ay lumipat naman ang eksena sa anak ni Mr. Wen na si Tinsley Wen, kung saan ito ay nagpaalam sa kanyang ama na nais niyang magtungo sa ibaba. At sa mungkahi ni Tinsley ay suportadong agad na pumayag ang kanyang ama nang walang pagdadalawang isip. Kaya naman nang makuha na ni Tinsley ang pahintulot ni Patriarch Wen ay agad na rin itong naglakad pababa. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon sa pagbaba niya ng hagdan, sumambulat sa kanyang harapan ang mga nagkalat na tauhang pinagmamalaki ng Chen family na tila ba ang karamihan dito'y wala ng lakas ng loob pang lumaban, maskin pa pag tayo ay halos hindi na rin nila magawa dahil sa panghihina, gayunpaman ang ilang tao namang bisita ay labis na namangha sa ganda ni Tinsley kaya naman ilan sa kanila ay nagbigay ng sarili nilang saloobin patungkol sa kakyutan ng babae. Subalit sa mga pinagsasabi ng ilang tao sa ibaba ay hindi naman ito pinansin ng babae bagkus napatanong pa siya sa kanyang isip kung sinong tao ang walang katakot-takot na gumawa ng ganito kalaking gulo. Gayunpaman sa katanungan na bumabagabag sa kanyang kaisipan ay ito'y agad na naglaho at biglang napalitan ng pagkagulat ng mamukhaan niya ang nag-iisang nilalang sa ibaba. Kaya naman ang maalala niya ito ay hindi siya lubos na makapaniwalang sa puntong ito ay nakita niya na rin ang nilalang na siyang dahilan kung bakit buhay pa rin sila at malayang humihinga. At matapos ang tagpo sa hotel ay lumipat naman ang eksena sa daan, kung saan bago pa man ang dalawang mag-ama na si Patriarch Wen at Tinsley Wen makarating sa kanilang business trip 2 taon na ang nakakalipas. Hindi inaasahang pangyayari ang naganap, kung saan dalawang kidnapper na nakaitim na sasakyan ang lumitaw at pinagkaisahan nila ang puting sasakyan dahilan upang labis na madama ang tindi ng gitgitan sa pagitan ng dalawang panig. Ginawa lahat ng kanyang ama ang paraan para lang siya ay makatakas mula sa sasakyan ngunit hindi rin nagtagal ay naabutan nila rin siya, at sa puntong iyon ay buong akala niya doon na ang buhay niya magwawakas, gayunpaman ay may hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Kung saan may isang lalaki ang bumaba mula sa itaas na parang isang eksenang nagmula sa pelikulang kung fu na walang pag-aalin lang ang pinalipad ang sasakyan ng walang kahirap-hirap, at matapos lang niyang asikasuhin ang dalawang sasakyan ay isinabay naman niyang asikasuhin ang pagliligtas sa kanilang dalawang mag-ama mula sa kamay ng masasamang nilalang, kaya naman sa puntong iyon na sandaling nagkasalubong ang kanilang buhay ay siya ring dahilan sa pagkahulog ng loob ng babae sa imaheng lumitaw sa kanyang harapan. Kaya naman wala nang sinayang pang pagkakataon si Tinsley at agad na itong mabilis na tumakbo patungo sa lokasyon ng ating bida nang may bitbit na lubos na kagalakan habang sa isip-isip niya ay hindi ang ating bida mawala-wala sa kanyang kaisipan. Bagamat nangyari pa iyon nung nagdaang 2 taon ay lagi niya itong ikinukumpara sa mga lalaking kanyang nakikilala subalit ni isa sa kanila ay wala man lang may taglay na maskin kaunting kaangasan gaya ng ating bida. Gayunpaman habang nagdudumali si Tinsley sa pagpunta ay bigla na lang agad na inalalayan ng bantay si Henry Shen sa kadahilan ng buong akala nito na ang future wife ng kanyang amo ay bumaba upang ito ay makita, kaya't tinanong ng bantay si Henry kung gusto ba nitong tumayo. At sa kanyang pagtayo ay labis-labis ang ginhawa nitong naramdaman nang makita niyang patungo sa lokasyon niya si Tinsley dahil ilang araw na rin siyang nagtatrabaho para lang dito subalit hindi man lang ito nagpapadama sa kanya kahit katiting na atensyon. Kaya naman nang makita niyang nagpakita si Tinsley ng pagmamahal ay inakala nitong sa kanya ito nakatuon, dahilan upang masaya niyang inisip na sa wakas ay nakuha na niya rin ang matagal na niyang hinahangad. At matapos niyang maibalik ang kanyang lakas ay buong ligaya niyang sinalubong si Tinsley na para bang narating na rin niya ang paraiso. At bukod pa dyan ay humingi pa siya ng tawad kay Tinsley dahil pinag-alala niya ito kaya't buong kumpiyansa niyang sinabi dito na ayos lang siya. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi rin nagtagal ang sandaling iyon at tuluyan na siyang namulat sa buong katotohanan ng patay mali siya siyang lampasan ni Tinsley at nagawa pa nitong yakapin si Mofficer na para bang may relasyong namamagitan sa kanilang dalawa,
At bukod pa dyan ay sinabi pa niya sa ating bida na lubos niya itong nami sa buong taong ito, dahilan upang labis na manglumo si Henry nang mapagtanto niyang hindi pala siya ang lalaking iyon, kaya naman halos sakluban na siya ng langit at lupa sa labis na kahihiyan. Samantala dahil doon ay umalangaw sa buong paligid ang nakakabiglang pangyayari, at naging usap-usapan rin sa buong paligid na nangluko si Tinsley Wen kay Henry bagaman hindi pa sila tuluyang kasal. Sinabi rin ng isang panauhin na ang dumating na maangas na lalaki ay dumating para lang kay Tinsley Wen, at bukod pa dyan ay ipinaglandakan rin nila sa buong paligid para iparinig ang kanilang mensahe kay Henry sa lantarang ginawa ni Tinsley na pangluluko habang kasalukuyang gaganapin ang engagement party, kaya naman hindi na niya malaman pa kung kakayanin pa ba ni Henry mabuhay sa kahihiyan. Dagdag pa ng iba na ang pinakamasama pa, pinahiya pa niya ang kanyang buong pamilya kabilang narito ang pagiging konektado nila ni Patriarch Chen. Gayunpaman tila wala naman ditong pakialam ang dalawa bagkus masaya pa silang muling nagkita lalong-lalo na si Tinsley gayong hindi nga siya nagkakamali sa kanyang hinala na ito ang taong nagligtas sa kanilang buhay. Gayunpaman sa isip-isip ni Mufasa ay mabilis siyang nagdumali upang iligtas ang dati niyang kabataang kaibigan 3 taon na ang nakalilipas. Bumalik ang alaala ng ating bida noong kabataan pa niya kung saan ikiniwento niya ang naging karanasan nilang dalawa ng kanyang nakababatang kapatid na babae noong nakatira pa sila sa Hayden, at sa puntong iyon na halos imposible nang may dumating upang sila ay tulungan, hindi nila inaasahang dumating si Tinsley Wen at sila'y ipinagtanggol nito sa mga hibang na tao na walang ginawa kundi sila'y pahirapan, at bukod pa dyan ay nanatili rin ito sa kanilang tabi ng hindi na mabilang na beses. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay labis na hinangaan ng ating bida ang Wen family kahit sa kabila ng kanilang taglay na kapangyarihan ay sila naman ay maaasahan, isa na rito nung inatig sila ng mga bata subalit walang pag-aalinlangan namang silang pinagtanggol ni Tinsley at sinabihan niya ang mga bully na maghanap sila ng kanilang katapat. Dagdag pa niya na hindi niya lubos ang maisip kung kakayanin pa ba nilang mabuhay sa loob at labas ng school na kanilang pinag-aaralan kung wala si Tinsley doon. Kaya naman magmula noon hanggang ngayon ay dala-dala pa ng ating bida ang kabutihang loob ni Tinsley maging kahit pa ilang sandali lang ang nakakalipas ay hindi niya ito magawang makalimutan, maya-maya lamang makalipas lang ang ilang sandali ay bumalik na rin ang eksena sa kasalukuyan nilang panahon, kung saan labis na nagpasalamat si Tinsley sa ating bida gayong kung di dahil sa kanya ay baka kung napaano na silang dalawa ng kanyang ama doon sa lugar na tinatawag na foreign 3 taon na ang nakakaraan. Bukod pa dito ay masayang-masaya rin si Tinsley Wen sa muli nilang pagkikita dahil buong akala niya ay hindi na muli silang magtatagpo. Dagdag pa niya na dahil sa biglaang paglisan ng ating bida nang wala man lang paalam ay hindi na nila ito nagawa pang bigyang pasasalamat ng maayos. Kaya naman upang mas lalo pa silang magkaintindihan ay walang pagdalawang isip niyang ipinakilala ang kanyang pangalan kung saan ito ay nagngangalang Tinsley Wen. Matapos niyang ipaalam ang kanyang pangalan ay tinanong naman niya ang ating bida kung ano ang pangalan nito. At nang marinig ni Mufasa ang nais malaman ni Tinsley ay hindi naman siya tumangging ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, kaya naman walang pag-aalinlangan niyang ibinigay ang kanyang pangalan subalit ang pangalan niyang ibinigay ay ito'y Finzon habang sa isip-isip niya ay ito ang pangunahin niyang ginagamit na alias, at matapos niyang ibigay ang kanyang pangalan ay naalala niya ang buong katotohanan kung bakit ibang pangalan ang kanyang ginagamit ngayon. Sa kadahilan ng bagamat ang kanyang pangalan na Mufasa ang kinagisnan niyang pangalan mula pa sa kanyang pagkasilang ay muli niyang naalala ang nangyari sa pagdating ng hindi matukoy na nilalang, kung saan sa paumpisa nilang pagkikita ng misteryosong tao ay sinabihan siya nito na siyang dahilan sa katayuan niya ngayon bilang mataas na hiniral ng digmaan na ang pangalan niyang Mufasa ay masyadong tila isip bata para sa kanyang panlasa, gayong ang pangalang iyon ay hindi maituturing tunay na pangalan at parang hindi pa ito tunog pang tao. Kaya naman naisipan ng misteryosong taong iyon na baguhin ang kanyang pangalan at palitan ito ng mas maayos. At matapos ni Finzon ibigay ang kanyang pangalan ay tila may naalala naman si Tinsley na isang tao kaya ipinabatid niya sa ating bida na kung alam ba nito, mayroon siyang isang kaibigan na mayroon ding apelyido ng kagaya ng ating bida, subalit sa kasamaang palad ay hindi na niya ito makita ng ilang taon kaya naman nalungkot siya nang maalala niya ang kababata niyang kaibigan. Gayunpaman, nginitian lang siya ng ating bida gayong batid nito sa kanyang sarili na siya ang tinutukoy ng babae subalit pinagaan naman niya ang kalooban ni Tinsley, kung saan sinabihan niya itong muli rin silang dalawa magkikita ng taong kanyang tinutukoy sa tamang panahon upang kahit papaano ay mabawasan ng kahit man lang pabahagya ang pag-aalala ng kababata niyang kaibigan.
Samantala namang makalipas lang ang ilang sandali ay lumipat ang tagpo ng eksena sa ginaganap na mahalagang pagpupulong upang paghandaan ang gaganaping engagement party ng dalawang kanilang pinagmamalaking mga anak. Laking pasasalamat ng lalaking nasa kanang unahang bahagi ng sofa sa paghupo ng kaguluhan sa ibaba, kaya naman hinimok niya ang lahat na maaari na silang bumalik at masayang uminom. Dagdag pa ng asawa ni Sofia Xiangguan na dahil sa paglutas ni Mr. Wen sa problema nilang kinakaharap ay malugod niyang ibibigay dito ang papuri, bukod pa dyan ay buong tiwala rin siya na sa kasalukuyan ito ay nakasisigurado siyang ang nanggugulong lalaki sa ibaba ay nagkakang-iihina sa kung saan dahil sa takot bitbit ang kanyang salawal. At dagdag pa dyan ay hindi pa siya natapos sa pagsasalita at kinilala pa niya ang taglay na lakas ni Mr. Wen. Gayong sa puntong ito ay talagang pinatutuhanan nga ni Mr. Wen ang kanyang kahusayan sa larangan ng written words bilang isang maestro, kung saan kumpiyansado pa niyang sinabi na sa pamamagitan lang ng 3 maliliit na salita na nagmula pa mismo sa Diyos ay tiyak na katatakutan ito ng ating bida na galing pa sa kasaysayan ng sinaunang libro. Samantala, maging si Sofia Xiangguan ay hindi rin nagpahuli sa kaganapan, kaya naman sinabi niya kay Patriarch Wen na ikinagagalak niyang maging biyenan ng pamilya ni Mr. Wen. Bukod pa dyan ay muli ring nagsalita ang asawa ni Sofia Xiangguan, kung saan sinabi niya kay Patriarch Wen na sa puntong ito ay nakatitiyak niyang lubos na ikauunlad ng Chen family ang pagsali ni Mr. Wen sa kanilang pamilya. Maging ang katabi niya ay mariinding sumang-ayon sa kanyang sinabi sa kadahilan ng alam niyang noon pa man alam na niyang balak talaga ni Henry magpakasal sa magandang babae. Kaya naman sa tulong ni Tinsley ay nakasisigurado siyang tiyak na magandang bersyon ang kanyang mabubuo. At bukod pa dito, dahil sa pagsasanib puwersa ng dalawang malakas na pamilya ay maaari pa nitong madala ang kanilang negosyo sa susunod nitong antas. Gayunpaman, habang nagkakamabutihan pa ang dalawang tanyag na pamilya ay bigla na lang silang nabulabog at napukaw ang kanilang atensyon nang bigla na lang may isang tao ang agad na dali-daling pumasok upang agad na mag-ulat ng pangyayari sa ibaba na kababalaghan. Subalit sa kanyang sinabi ay tila hindi naman ito naintindihan nila kung saan isa narito si Mr. Wen na walang kaalam-alam sa kaganapang nangyayari, kaya naman ang kanyang pagkakaintindi ay buong akala niya ang pinagbigyan niya ng sulat ay humiling pa sa kanya ng karagdagan, kaya naman ipinaalam niya sa bantay ang kanyang mensahe para ipadala sa ating bida na sabihin niya dito na kunin na lang nito ang sulat upang iuwi at sambahin, ngunit mariin namang itinanggi na hindi iyon ang dahilan. At matapos noon ay mariin niyang isinaayos ang kaisipan ng lahat na ang totoong dahilan ay si Tinsley Wen ay harap-harapang nakihalubilo sa lalaking kanyang tinutukoy. Gayunpaman, tila muli na namang nagkamali si Mr. Wen sa kanyang pagkakaintindi dahilan upang akalain niyang sa pagkakataong ito ay ang tinutukoy ng bantay ay si Tinsley na sa pagbaba nito ay agad na nahulog ang loob kay Henry. Kaya naman ipinahayag niya na wala itong problema gayong sila ay malapit na namang ikasal dahilan upang sa hinaharap din ay tuluyan na ring magiging asawa ng kanyang anak si Henry. Samantalang sa kabilang banda naman, maging si Sofia Xiangguan ay hindi rin naintindihan ang nais ipahayag ng bantay kaya naman maging siya ay inakala ring gayon nga ang nangyayari. Kaya naman labis niyang ikinatuwa ang kanyang narinig at hindi na siya makapag-intay pang magkaroon agad ng sanggol sa kanilang pamilya na nakatitiyak niyang labis itong ikasasaya ng kanyang bayaw na si Baron Chen. Subalit sa kahibangan ng dalawa ay hindi na nakapagtimpi pa ang bantay kaya dahil wala rin namang patutunguhan ang kanilang usapan ay minabuti na lang niyang isama si Patriarch Wen sa ibaba upang mismong mata nito ang makasaksi sa buong katotohanan. At matapos ng bantay hilahin ang kamay ni Mr. Wen at pakiusapang sumama sa kanya, ay agad na silang naglakad pa ibaba upang mamulat sa katotohanan ang kanilang mga mata sa kanilang kahibangan. At sa kanilang pagsulyap bago pa man si Patriarch Wen makababa ay labis niyang ikinagulat ang kanyang nasaksihan na may kasamang ibang lalaki ang kanyang anak, kaya naman malakas niyang isinigaw kung ano ang nangyayari dito. Samantala habang malalim ang pag-iisip ni Mr. Wen, mula naman sa likudan niya si Sofia Xiangguan ay nagtungo na rin sa agaw eksenang nagaganap habang tinatanong niya si Patriarch Wen kung ano ang nangyayari. Dagdag pa niyang katanungan na mayroon bang hindi magandang nagawa ang kanyang babae habang sa isip-isip naman niya ay si Henry ay talagang padalos-dalos, dahil sa oras na may makilala itong magandang babae sa dinner party ay walang pag-aalinlangan niya itong agad na puwersahang papapuntahin sa bakanteng kwarto upang puwersahang maging kanya. Subalit dahil sa Chen family ay kanila itong pinapaalis. Makalipas lang ang ilang sandali ay tuluyan ng natanaw ni Sofia Xiangguan ang ibaba at sa kanyang pagsulyap, namulat siya sa kanyang kahibangan nang makita niya na ibang tao ang kasama ni Tinsley,
Kaya naman sa kanyang galit ay agad niyang tinanong si Patriarch Wen kung ano ang nangyayari kahit malinaw naman niyang nakikita ang totoong kaganapan, at maya-maya lamang matapos siyang matauhan ay itinuro niya ang anak ni Mr. Wen at sabay pagalit pa niyang itong hiningan ng ipaliwanag sa nangyayari kung sino ba ang lalaking nakahawak sa anak nitong si Tinsley Wen doon pa talaga mimo sa harap ng magiging asawa nito na si Henry. Dagdag pa niyang hindi niya mapapatawad ang ganitong pag-uugali kasama ang isang misteryosong lalaki. Subalit sa tanong ni Sofia Xiangguan ay maging siya'y wala ring kaalam-alam, kaya naman mariin niyang sinabi na wala siyang ideya sa nangyayari habang siya ay malalim na napapaisip kung papaanong hindi man lang natakot ang ating bida sa kanyang ibinigay na 3 salita. Bukod pa dyan ay nagawa pa nitong makipag-usap sa kanyang anak kaya naman sa isip-isip niya ay labis itong nakakahiya, samantala namang sa kabilang banda, labis na hindi nagustuhan ni Sofia Xiangguan ang inasal ng anak ni Mr. Wen kaya naman sa una ay dinuro muna nito si Mr. Wen. Sabay pagalit pa niya itong hininga ng magandang paliwanag gayong hinding-hindi niya ito pahihintulutang ang anak nitong si Tinsley Wen ay hilahin ang Chen family pa ibaba sa putik, o hindi kaya naman ay kakailanganin nitong magpaliwanag sa kanyang bayaw na si Baron Chen. Abangan sa susunod, kung saan, sa kanilang pagbaba ng bahagdan ay tuluyan nang makikilala ni Patriarch Wen ang halimaw na nagligtas sa kanilang buhay. Gayunpaman dahil sa pagsasalita ni Sofia Xiangguan ng mga di kaaya-ayang salita sa anak ni Patriarch Wen ay labis na magpipintig ang tainga ni Mr. Wen kaya naman hindi na ito nakapagtimpi pa at pinatahimik na niya ang bunganga nito. Kasunod nun ay sa galit naman ni Sofia Xiangguan ay ipapatawag niya ang isa sa pinakamalakas niyang tauhan upang kaharapin ang ating bida subalit magre-resulta lang ito sa pagtiwalag ng tauhan nitong pinagmamalaki ng matukoy niyang ang kaharap pala niyang nilalang ay nagtataglay ng isang makapangyarihang badge na tanging mismong hiniral lang ng Warwing Division ang maaaring magtaglay. Bukod pa dyan ay darating din sa eksena na makikialam na rin ang tauhan ng ating bida na nagngangalang Tank bilang alias kung saan dahil di na niya nagustuhan ang bibig ng babae sa harapan ng kanyang pinuno ay walang awa niya itong ilalampaso sa sahig na mas masahol pa sa isang basahan. Kaya naman kung nais mong malaman pa ang susunod na kaganapan sa kwento ay i-like mo na yan, comment, at huwag mo na rin kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong pindutin ang subscribe button.